Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan po ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, ilang days ang paglimlim ng ibon, sir? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa ating kung ilang days ang paglimlim ng mga alaga natin, depende po kasi yan sa breeder natin. Meron kasi tayong mga breeder na once po na nangitlog na siya, halos hindi na siya lumalabas. Kung baga tuloy-tuloy na, lalabas lang yan kapag gustong mag-inat-inat or kaya namang gustong tumuka. So halimbawa po, nangitlog yung breeder natin, magbilang po tayo ng mga simula doon sa umpisa hanggang 18 days or hanggang 25 or 24 days. Sa mga petsa na yan na binigay natin, may posible na po dyan na mapisa. Kapag po kasi ang breeder po natin mga kaibon, nag-i-start siya maglimlim kapag po nangitlog na yung linalabas na yung unang itlog, halos ang tinatagal niyan nasa 18 to 20 days lang. Pero kapag yung breeder po natin, inaantay muna niya na mailabas lahat ang itlog bago siya mag-start na mag-focus, maglimlim, halos inaabot po ng 24 to 25 days. Minsan naman 22, minsan naman 25. So basta doon sa 25 nang yan, hindi nalalagpas. Kung lumagpas man, isang araw lang. Kapag lumagpas pa yan, inabot na ng 30 days, posibleng dead in shell na yan mga kaibon. Kasi po yung mga breeder po natin, magkakaiba kasi yan ng ng senaryo kapag naglilimlim. Merong kapag nag-start lumabas na yung isang itlog, hindi nalalabas, doon pa lang naglilimlim na yun mga kaibon, nalilimliman na niya. Kapag ka ganon na hindi na lumalabas kapag nakapag-itlog na ng isa, halos 18 days lang sa experience ko yung tinatagal simula nung nilabas yung itlog. 18 days to mga 20 days, mga ganyan. Nandyan sa pagitan ng yan, 18, 19, 20, meron ng napisaya na isa. Pero kapag ang breeder natin magsisimula maglimlim kapag nailabas na lahat, doon tayo nagbibilang ng 18 to 25 mga kaibon. Pwede tayo doon magbilang ng ganyan. Kasi mga kaibon, may mga breeder kasi na kapag nangingitlog, papasok lang siya kapag mangingitlog uli, tapos lalabas-labas na, papasok uli kapag mangingitlog na uli, hanggang maubos na niya yung itlog, saka siya magpo-focus na hindi nalalabas na maglimlim. Merong ganon. May breeder naman na simula nang nilabas yung isa, hindi nalalabas hanggang maubos yung itlog na pwede niyang itlogin. Kumbaga doon pa lang start na yun maglimlim. Basta lagi nating tatandaan, mas maganda mailista mo yung unang itlog para makapagbilang ka ng 18 to 25. So yan po ang unang tanong sa atin ng kaibon natin. Pangalawa, sir, pagka split opa, split ino, tapos ang kapares split ino, lahat po ng inakay opa na rin po ba? Salamat po, antay po ako ng sagot, salamat. So hindi po magiging lahat ng anak sa ganito ay opa line. Kapag nagpares tayo ng back to back opa, lahat ng anak niyan opa line. Pero kapag nagpares tayo na isa lang ang merong dugong opa sa parisan, hindi po lahat
ng anak niyan, opaline. May kanya-kanyang tamang pag-ID sa bawat parisan. Ngayon, ID-han natin yung mga inakay ng parisan mo. So, ang parisan ni Sir, split OPA, split INO. Tapos ang kapares, split INO. So, ganito po yan. Pwede po ito maglabas ng visual Lutino opaline na hen. Pwede rin po ito maglabas ng Lutino normal hen. At pwede rin po ito maglabas ng Lutino possible split OPA. So yan po ang pwedeng ilabas niyan sa visual. Kaya po pakitandaan. Sa mga non-visual naman, pwede po itong maglabas ng opaline na hen, possible split INO. At pwede rin po itong maglabas ng normal hen, possible split INO. At pwede rin po ito maglabas ng possible split OPA, possible split INO. So yan lang po ang pwedeng ilabas po niyan. Hindi po lahat ng magiging anak po niyan is opaline. Yan lamang po ang kaya niyang ipalabas sa visual opaline hen, mga kaibon. So yan po ang magiging ID niyan ng mga inakay. Dahil Project Lutino OPA ang ganito, so yan po. Yun na po ang magiging ID kapag naglabas po ng red eye sa mga binanggit ko, mga kaibon. So yan po yung dalawang katanungan sa atin. Ngayon, sasagutin ko lang po yung sinabi sa atin ng isa nating viewers. So hindi ko naman sana sasagutin, pero syempre bilang isang content creator, nagtuturo sa mga kaibon natin sa pag-aalaga ng mga ibon. Kasi po ang nabanggit niya sa akin, bakit daw kung parang dinadown ko yung mga fisher na alaga natin, bakit daw hindi yun ang i-introduce ko para umangat yung mga fisher sa market siguro. Alam nyo mga kaibon, lahat ng tinuturo ko rito, base po yan lahat sa experience ko. Kaya naman po hindi ako nag-i-introduce lalong lalo sa mga baguhan sa pag-aalaga ng fisher kung ang gusto nila is magparami, and the same time kapag marami na ay makabenta, dahil alam naman natin na wala namang market value ang mga fisher. Bago po ako gumagawa ng content para po ituro kung ano ba ang maganda na merong market value. So sinasabi ko muna palagi na sa mga gusto mag-hobby lang, gusto lang mag-alaga, kahit ano dyan pwede yan, nasa sayo na rin yan kung anong nasa puso mong alagaan. Kahit anong klaseng ibon yan, pwede mo yan alagaan kung gusto mo ay hobby lang. So wala naman pong problema yan. Pero doon sa mga kagaya sa akin, hobby, kapag marami na, gustong makapagbenta, pambili ng patoka, so nagpo-focus din tayo. Kasi nga ang purpose natin, makapagbenta kapag marami na, kahit papano makabili ng patoka. Kaya ang ini-introduce natin yung merong market value. Kaya nga tayo nagparami para minsan makabenta, makabili ng patoka. Paano kung ang aalagaan natin wala ngang market value, walang bumibili, walang umiintindi sa mga fisher? Paano natin pararamihin yan para makabenta ng pambili ng patoka? Kung parami ng parami yung mga fisher na inaalagaan natin, minsan nahihirapan din tayo sa mga pagbili ng vitamins patoka. Siyempre doon na tayo sa kahit papano may pumapansin, may market value, para at least makabili man lang tayo ng vitamins at patoka ng mga alaga natin. Saka isipin nyo na lang, kung ikaw ay mag-aalaga fisher, tapos
Ang vitamins niyan pareho lang naman doon sa mga may market value. Ang patoka niyan pareho lang din. Ang pag-alaga niyan pareho lang din. Tapos bibilihin sa'yo 150. Minsan ibenta mo 100, wala pang pumapansin. Kaya sa totoo lang, praktikalan na lang po ang nangyayari. Praktikalan na lang po. Kaya kung saan yung kahit papaano may market value, doon ka mag-focus. Pero kung ang target mo sa pag-aalaga is hobby lang, may makita ka lang na ibon, may marinig ka lang na ibon, pwede na yan, lalong lalo na po kung kaya ninyong paramihin yan na dumami at kahit na walang bumibili, kaya ninyong sustentuhan yung patoka at vitamins, okay na po yan kahit fisher. Kasi di naman kayo magbebenta, hobby lang naman. Okay na yan kung talagang kayang isustain yung gastos. Pero sa amin minsan nahihirapan din kasi hindi naman tayo mayaman. Nahihirapan din minsan sa pagbili ng patoka at vitamins, lalo kung marami na yung pinapatoka. So pupukus tayo doon sa kahit papano merong market value. Kasi kung magipit tayo, pwede nating ibenta at hinahanap sa market. So yung ganun lang naman ang purpose niyan. Para sa akin, wala po akong sinasabi kung ano yung dapat ninyong alagaan. Ako, nagbibigay lang ng gabay, pinapaliwanag ko lang po kung mula sa simula kung ano ang dapat. Nasa sa inyo na po yan kung ano po ang gusto ninyong alagaan, dahil hindi ko naman po pera yung gagastusin yan, at hindi naman po ako ang mag-aalaga, kayo naman. Sa akin is gabay lang. Hanggang dito muna tayo mga kaibon. Maraming salamat. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Baka meron tayong kaibon dyan na gustong magbigay kahit piso-pisong pamasko. Nandiyan po ang Gcash ko sa taas mga kaibon. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa mga kaibon natin dito na natulungan natin sa pag-aalaga. So baka gusto niyo magbigay ng pamasko mga kaibon. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.